Good day mga mi! A day in my life kasamang 6 months old na baby ko. 5 AM na nga nang nagising dito si Kenji, pati ako nagising na rin. Una ko nga ginagawa tuwing magigising ako ay magpump ng breast milk ko. Hindi nga rin pala siya yung umiiyak kapag nagigising. Kaya nakakapagpump ako ng maayos. Hindi nga rin pala ako nag-i-stack ng breast milk dahil gusto nga namin ay bago yung ipinapadede sa kanya. Wala nga rin dito si Mr. dahil 3:30 AM pa lang nang umalis sila kanina. Isang bangka nga lang pala yung dala nila dahil palitan nga ng LS yung isang bangka. Pagkatapos ko nga maibaba si Kenji ay nagasan ko na rin yung mga hugasan ko na to. Habang tulog pa nga si Kenji ay nagbili na rin ako ng makakain kong almusal. Dito na lang din ako nag-almusal sa kwarto dahil nga baka magising si Kenji. Aminin, yung ibang mga mami dyan sa kwarto na lang din kumakain kasama si baby. Isang beses nga habang naghuhugas ako ng mga dede nahulog na pala si Kenji sa higaan. Hinaharangan naman namin ng mga unan kaso lang ay kaya nang itulak yung mga unan. Double size nga lang din pala itong foam namin kaya plano namin bumili na mas malaking foam. 6 inches nga pala itong foam na to at plano namin bumili ng 3 inches lang kapag may budget na. Isa nga sa morning routine ko yung maglinis ng higaan gamit itong sticky ruler. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link kung saan ko nga pala ito nabili. Napakalaking tulong na nga nito dahil dumidikit na nga dito yung mga dumi sa higaan at hindi na nga kumakalat. Dahil 6 na buwan na nga si Kenji, ibubuksan ko na itong mga in-order ko para sa kanya. Baby food grinder nga pala ito, kutsara at fruit pacifier niya. Nanggaling nga pala kami sa pedia ng mga nakaraang araw kaya naitanong na rin namin kung anong dapat ipakain na una kay Kenji. Hindi nga rin niya pala in-advise na pakainin namin siya ng Cerelac. Dapat daw yung mga nabibili sa palengke. Ang ganda nga pala nung nabili kong kutsara, may lagayan pa. 2 to 3 days na nga lang ikakain na si Kenji at excited na nga kami. Dahil andyan na nga si Mr. ay lalabas kami para silipin sila. At diretso pa araw na nga rin pala kami sa labas. Lalagyan ko nga rin pala siya ng babero dahil naglalaway siya at mahilig na nga rin magsubo. Kung minsan nga ay iniiyak na nga ako nito dahil gusto nga niya sa labas at ayaw niyang pumasok dito sa loob. Nako, ito nga yung naabutan namin, hawak-hawak yung manok. Say na ba ito na magiging sabongero na ba si Mr. Sumama nga kami dito sa likod at titignan namin yung mga manok niya. Binibiro ko pa nga si Mr. na kung pwede katayin na namin at tinulahin itong isang tandang na to na hawak niya. Puro manok na nga agad ang hawak ay hindi pa nga pala sila tapos magdiskarga ng mga hinapit nila. Dito na nga rin pala sila magbababa sa dating hagdan dahil tinanggal na nga pala yung mga nakabara ditong bato. Yun nga lang wala na nga sa dating ganda yung hagdan dito, basag-basag na at pahirapan ngang umahon. Maya-maya nga ay pumasok na rin kami dito sa kwarto para makapagpahinga nga si Kenji dahil paliliguan ko na rin ito. Ang bilis nga ng kamay at naabot na nga niya agad si Pikachu. Binili nga pala yun ni Mr. nung pumunta kami sa pedia. Kakit nga niya dito dahil pinipilit niyang abutin si Pikachu. Oras na nga para paliguan ko si Kenji. Dito ko nga lang siya pinapaliguan sa loob ng kwarto gamit yung bathtub niya. Kapag kasi sa CR o kaya sa kusina ay baka lamigin gawa ng hangin. Ito rin nga palang sabon na yan yung ginagamit ko kay Kenji, reseta ng pedia niya. Nagluto nga pala si Mr. ng sinabawang isda. Alam niyo na, favorite. Dito na nga lang din pala kami sa kwarto kakain para mailapag ko nga si Kenji dahil mahirap na nga siyang kargain habang kumakain. Hanggang dito na lang din po muna yung aking mini vlog. Thank you for watching.